hindi pa rin nila nare-realize hanggang ngayon. Hindi pa rin makabalik sa katotohanan. Ibig sabihin, itong mga magulang na dating sumasamba kay Marcos, mga kaibigan, pagtatapatin ko kayo, kung ako nga, ang tagal bago ako nagliwanag ang isip ko eh. Kasi kailangan may pagbasihan eh. At yan na nga ang mga basihan, muli natin binabalikan sapagkat nung mga panahon na malabo pa ang isip natin, hindi pa ganong kalinaw, mga kaibigan, hindi natin pinapansin, pinapanood, o kaya binabasa ang mga paglalahad ng kasaysayan patungkol sa nangyari kay Marcos sa ilalim ng kanyang dictatorship ng ating pamahalaan, na kung nga naiinggit dun sa iba sapagkat mas madali silang nakaunawa. Pero wala tayong magagawa kasi nung mga unang panahon, hindi tayo masyadong interesado sa politika. Nagsimula tayong ganyan. Hindi naman tayo, nung bata tayo, hindi naman din tayo sumasama sa mga demonstrasyon. Hindi ba? Umuwi na tayo pagkagaling sa eskwela at maaga tayong napasabak sa paghahanap buhay. Pero itong aking pananaw ay na aking sinasabi ngayon, mga kaibigan, ay isang pananaw ng dating naniniwala kay Marcos at sa kanyang pamilya. Katunayan nga, may mga pagkakataong nakakasama tayo, nakakahalubilo natin si Mrs. Marcos, hindi ba? Pero dahil yun sa mali nating pagtataglay ko ng maling paniwala, at kahit balikan natin ang mga kasaysayan, itong mga naniniwalang ito sa kanila, hindi nila nalalaman, yung iba, hindi nila nalalaman na nagawan sila ng masama indirectly ni Marcos. Ang akala nila ay tingin nila mabuti lang ang nagawa ni Marcos. Pero saksakan ng dami, kawalang niya ang nagawa sa ilalim ng administrasyon ni Marcos. Iyan na ang ngayon ay nagmulat sa atin. Naging mabait tayo sa kanila dahil naawa tayo. Yun ang unang dahilan. Naawa tayo, hindi natin tinignan yung katotohanan. Kaya masama kahit sa iyong propesyon bilang nasa media na yung iyong emosyon ay ihahalo mo sa iyong propesyon. Di ba? Dapat yun ay lagi mong ibinubukod ang iyong emosyon at yung propesyon. Dahil pagka nanaigang emosyon mo, magiging mali ang iyong pananaw. Tandaan ninyo yan, kahit saang larangan po yan. Halimbawa, meron kang nakaalitan. Pagka masyado kang emotional, mas delikado na ikaw ay maging masama sa mata ng publiko. Hindi ba? Di ba yung iba, yung masyadong galit, hindi ba? Na pwede mo namang ipaliwanag sa maganda. Ito ngayon ang nakikita ko na dahilan kung bakit yung mga matatanda, may nababalitaan kasi ko, mga matatanda na ipinamulat nila sa kanilang mga anak na si Marcos mabuti. Ngayon, nagkaroon ng masamang isipan ang mga naniniwala kay Marcos, itong mga napaniwala ng kwento ng kanilang mga magulang, na mabuti si Marcos, kaya pati yung anak mabuti rin. At dahil naging presidente si Marcos, dapat yung anak maging presidente rin. Doon pa lang, masama na eh. Walang pinagbabasihan eh.
Kaya ang sinasabi natin, hindi ba sa pagpili ng kandidato ng iluluklok natin sa pamahalaan, kinakailangang ibase natin yan sa tinatawag na track record. Nabigyan naman sila ng pagkakataon, katulad dito si Bongbong Marcos. Pero wala naman track record Mga kaibigan, pangit. Di ba? Ngayon, ano nakikita natin? Itong mga magulang na kumbinsi nila yung mga anak nila sa maling paniwala. Mga kaibigan, mali ang paniwala nila. Yun ang nag-uudyok sa iba. At marami ngayon, pera. Diba? Sila yung gumagamit ng mga ipinamumudmud na form. Kinukuha ang detalye ng kanyang pagkatao, pangalan, address, mga ganon, tapos bibigyan ng pera. Inire-record nila. Para mabilang na ito supporter natin. Pero binigyan ng pera yun, binili, mga kaibigan. At pinangangakuan ng ginto, yung matagal nang hinahanap na kayamanan ng pamahalaan na nasa kanila. Kine-claim nila na yun ay kanila. Ang tanong, hindi nga kayo, yung magulang ninyo, hindi naman isinilang na kabilang sa pinakamayayamang tao dito sa Pilipinas, bakit lumilitaw ngayon na kayo pinakamayaman tao sa Pilipinas at sa buong mundo pa? Mga kaibigan, kung magiging bukas lang ang isip ng marami, panoorin natin ulit ang mga documentary, yung mga naidokumentong totoong pangyayari, katulad nung sila'y mapatalsik at nang sila'y bumaba sa Hawaii, mga kaibigan, ay kinumpiska lahat ng kanilang kagamitan, lahat ng bagahe nila ay kinumpiska, katakot-takot po yan. At dyan sa mga kinumpiska sa kanila, nalula ang mga nakakita, ang mga nag-imbentaryo nito. At nung ito ay maipahayag sa publiko, ay natulala ang buong mundo. Kung anong klaseng mga tao ito. Pera pa lamang, cash. Napakalaki, mahigit 20 milyon ang dala-dala nilang cash. Ito hong 20 milyong sinasabi natin, at that time, gaano kalaking pera ngayon yan? Di ba? Ang katumbas na halaga ngayon yan, magkano? Napakalaking halaga. Mga alahas na nakumpiska mula kay Imelda Marcos na imposible nilang lahat yan ay maipundar kahit na 100 taon sila sa pwesto. Pero ganun pa man, available ang mga information na yan kung willing o bukas ang isip ng mga taong naghahanap ng katotohanan at ang tao ay naghahanap ng karapat-dapat na mamumuno sa ating bansa. At dahil sa pagkahumaling nila, maling paniniwala kay Marcos, mga kaibigan, nanganganib, hindi nila alam, hindi nila nare-realize na yung pagtanggap nila ng pera at yung pong maling paniwalang minana nila mula sa kwento ng kanilang mga magulang na hindi mo alam na yung kanilang mga magulang ay nakinabang sa panahon ni Marcos. Bigyan ko kayo ng example. Isa sa mga crony ni Marcos, si Danding Cojuangco. Alam ba ninyo na si Danding Cojuangco, bakit maraming tao ang nagmahal sa kanya? Kaya yan nung bumalik dito, intact ang kanyang mga tao. Alam niyo kung bakit? Kahit na may mga, may mga naging kaso si Danding Cojuangco. Bakit? Bibigyan ko kayo ng example. Kasi po, nung si Danding Cojuangco ay nando doon sa Amerika,
Pagkatapos na magsibatan dito dahil wala na yung diktador ditong protektor at kasabwat, mga kaibigan, si Danding Cojuangco, ipinagpatuloy niya ang pangangalaga sa kanyang mga tauhan sa pamamagitan nitong si Ramon Ang. Kung sila noon ay nagtatrabaho kay Danding Cojuangco, nagpatuloy yung kanilang sweldo. May trabaho man sila o wala na, pinasusweldo yan. Kaya marami ang patuloy ang naging paghanga nila kay Danding Cojuangco at hindi na nila pinapansin kung yung sinusweldo sa kanila galing sa masama. Hindi ba? Ganun yan Mabubulag ka niyan mga kaibigan. Ako alam ko yan kasi ang mga loyalist, galing tayo dyan. Kami yung nagrarally dati, labang kay Mrs. Cory Aquino. Sumasama ako dyan, lumalahok ako dyan. Hanggang sa tayo'y matauhan, unti-unti, matauhan tayo. Sabi ko nga sa inyo, may pagkakataong nagalit pa sa akin yung mga pangkat na yan. Dahil nga nung minsan tanungin ko yung tatay nitong si Ralph Recto, si Rapi Recto, nagalit sa pagtanong ko na walang ninakaw si Marcos pero may umamin. Yun kako, nung gamitin kong halimbawa yun, nagalit na sa akin. Kasi yun ang katunayan na merong ninakaw. Nagsunod-sunod na, hindi ba? At ngayon, yun din ang matibay na pruweba mo na nagnakaw si Marcos. Hindi ba? At nakinabang itong pamilya niya. Makikita mo nga meron pang mga okasyon na naghihirap ang bansang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, panahon na yun, mahirap mabuhay. Mahirap kung ikaw ay kargador ka na lang habang buhay. Pagka nawalan ka ng trabaho bilang kargador, saan ka pa magtatrabaho? Hindi katulad ngayon, nung nawala na sila, bumukas ang oportunidad para sa lahat dahil sa pagpasok ng mga investment dito sa Pilipinas. Di ba? Gumanda ang ekonomiya natin. Maging si Lee Kuan Yew, sinasabi yan Di ba? Ikinuwento yan sa kanyang aklat na isinulat na itong si Marcos noon, wala na magpautang at hindi niya pinautang, nangungutang sa kanya. Hindi na namin aabutin na yan, mabayaran nyo pa. Sa loob ng 20 taon. Si Lee Kuan Yew ang nagkukwento, mga kaibigan. Kaya naaawa siya sa kalagayan ng mga Pilipino. Nagtataka siyang lubos kung bakit ang mga Pilipino, sa kabila ng kahayupang sinapit nito, ibinalik pa yung mga nagnakaw. Isipin ninyo yan. Ibinoto pa ulit. Ganyang kagrabe, mga kaibigan, ang ugali ng mga Pilipino. Yun ang pananaw ni Lee Kuan Yew. Kasi sila, pagka ikinote si Lee Kuan Yew, kapraso kukunin yung tutugma sa kanila. Tapos i-splice. Available naman yung pananaw ni Lee Kuan Yew na buo na nakasulat sa libro mga kaibigan. So, naintindihan ko yan kasi galing tayo sa katangahan na yan. Mga kaibigan. Yung mga yan ay panatiko na Hindi nila alam, meron sa kanila, indirectly nagawan sila ng masama Hindi lang nila alam at hindi ko lang pwedeng sabihin sa inyo. Hindi ba? Dahil may mga bagay na pwede nating sabihin at may mga bagay na hindi naman natin masasabi. Hindi katulad nung iba, makakuha lang ng konti, lalaki na yun. Sasabihin na yung kahit hindi mo dapat sabihin. Katulad yung mga nagwawala sa social media, yan.
Narinig ko nga yung isang abogado nila na nagpapaliwanag. Akalain mo, tinatanong siya tungkol sa disqualification ni Bongbong Marcos. Abay, inaatake si Carpio eh. Abogado yun Hindi ba dapat kung abogado ka, ipaliwanag mo? Tama ba yung disqualification? O sa pananaw mo ay hindi tama? Bakit hindi tama? Hindi ba? Dapat doon kayo mag-aargumento. Hindi, walang hiya eh. Yung abogado, kala mo kung sino. Hindi naman siya naging justice. Di ba? Ngayon, hinahamak yung pagiging dating maestrado ni Carpio. Sipin ninyo yan, mga kagaguhan. Di ba? Kung makikita nyo nga nung umpisang pailan ng disqualification niya si Bongbong, ano sabi niyong kampo niya? Walaan niya yan. Ano lang yan, paninira yan Bago mo sabihin yun, hindi pa nila nababasa yung yung inihaing complaint Nagsasalita na sila ng tapos, mga kaibigan. Sabi naman nung narinig kong abogado na in-interview, anya, ito magaling. Itong CA, justices, ito ang ginagalang namin. Kasi yun yung nag-absuelto ng kulong kay Bongbong. Pero convicted siya dun sa kaso sa kanya, na hindi pagpapile ng income tax return, mga kaibigan. Which is also kaso rin yan na may kaugnayan sa tax at kasama sa sinasabing kapag ikaw ay nahatulan sa kasong yan, meron ng meron na naka-attach na disqualification, perpetual disqualification. Mga kaibigan, magaling bubulaging ka gugulating ka tsaka yung nag-i-interview sa kanya, inaatake niya ini-interview lang siya nun. Mga kaibigan, sasabihin ko na pangalan nung nag-interview, si Christian Isguera. Bueno, ito ho, yung mga panatikong loyalista ni Marcos, alam nyo, merong isang pagkakataon. Nagkakape ako dyan sa Robinsons. Merong coffee shop dyan na madalas natin dating pinupuntahan. Dumaan yung nakita ko nung dumaan yung dating general ito, retired general. Nakabarkada mismo ni Bongbong Marcos. Kung di ako nagkakamali ito yung nakasalba nung nag-crash yung eroplano ng mga barkada nitong si Bongbong, sinasakyan nilang eroplano. Yun lamang taong yun ang nakaligtas. Kilala ko ito ngayon, pumasok siya nung makita ko sa loob. Tinanong ko, General, ba't nandito ka? Sabi niya, nandiyan si Bongit. Naantay ko. Nung palabas na yun si Bongbong Marcos, tinawag niya pa ako para ipakilala. Pinakilala pa ako Tuwa niya, ganon. Binanggit ko ngayon yung father ko na inatake dun sa Hawaii para sa kanilang, para magpakita ng suporta dati sa kanila. Wala na hong, mabuti na lang kako, may nakatawag. Dito. Sabi niya, natatandaan ko yun yung pangalan daw ng tatay ko, natatandaan niya. Bueno, ang tingin ko kay Bongbong noon, mayabang. May kayabangan. At kung matandaan ninyo, nung kumandidatong una yan, natalo senador. Natalo yan nung pag-uwi nila. Kumandidatong senador, talo Alam nyo, yung may nabasa pa ako na ini-endorso siya nung dati nilang partido na KBL, yung Kidlat, Bagyo, Lindol.
na partido, KBL. Akalain ninyong dinisown niya yung partidong yun at kasama na siya dito sa Nationalista Party. Dinidisown niya yung mga KBL. Mga loyalista yun eh. Ano ibig kong sabihin? Ibig kong sabihin, ingrato yan. Mga kaibigan. Hindi ba meron ding pagkakataon na inaway yata niya si Chavit eh. Si Chavit Singson. Ano sabi ng mga Ilocano? Manong mo yan eh. Inaaway mo. Di ba? Mga kaibigan. Ganyan ang ugali nila eh. Na hindi lang masyadong pinapansin ng mga panatiko. Yung panatiko, bulag yun eh. Di ba? Ang katumbas na kahulugan nun, bulag na tagasunod, mga kaibigan. Ito nga ho, nakakaawa itong mga taong ito na paniwala ng kanilang mga magulang na mabuting tao sila. Di ba? At dahil bilib sila kay Marcos, kailangan sa paniwala nila, pagka kumandidato itong anak, dapat maging presidente rin. O kaya kung ano man ang tatakbuhan. Hindi ba? Ano tawag mo ron? Di mga gago. Di ba? Mga kaibigan, bakit? Hindi nagbabase sa kakayahan eh. Hindi ba? Hindi nagbabase sa track record. Mawalang galang na, mga kaibigan. Masakit man sabihin. Pero yun ang totoo eh. Naniniwala sa kwento. Mas gusto pa nilang paniwalaan yung kwento kesa sa ebidensya. Yun lamang pagkakapatalsik kay Marcos dito. Ba't siya pinatalsik? Mabuti pala siya. Ano yun? Nagpanggap yung tao, galit? Kunyari, galit tayo, patalsikin natin si Marcos. Ganun ba yun? Mga kaibigan, ano yun? Kunya-kunyarian lahat yun? Insulto yun sa taong bayan. Hindi ba? Na hindi inalintana yung panganib at lumabas ng bahay. Para ipagsigawang si Marcos lumayas ka rito. Bumaba ka na sa pwesto. Isipin mo, ang hirap gawin nun. Tapos sasabihin ninyo, hindi magnanakaw si Marcos. Saan ang galing yung mga pinapangako ninyong ipamumudmud ninyo pag nanalo kayo? At bakit pag nanalo ka, tsaka mo ipamumudmud? Ano yung kondisyon? Iboto mo ako, bayaran kita, parang ganon, di ba? Pag binoto mo na ako, bibigyan kitang pera. But not necessarily na bubuti ang sitwasyon ng Pilipinas. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na